Puno ang kalendaryo ng Senado sa pagbabalik sesyon ngayong taon. Kabilang sa unang tatalakayin ay ang mga panukalang batas para sa anti-political dynasty. Ang detalye sa report ni Luisa Erispe. Kabubukas pa lang ulit ng sesyon sa Senado, nakalatag na agad ang mga panukalang batas na prioridad nilang upuan ngayong taon. Kabilang dito ang pagtalakay sa anti-political dynasty bill at ang pag-amyenda sa party list system. Yung political dynasty, there will be a hearing soon para yung anti-political dynasty ma-prioritize. Also, ma-prioritize the amendments to the party list law. Nasa committee level pa ang dalawang panukala. Uupuan ito ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation na pinangungunahan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Pero sabi ni Senator Lacson, baka hindi niya kayanin dahil siya na ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya posibleng si Senator Risa Hontiveros na ang manguna ng komite. Nakaset on Wednesday. Ayun. Pero today, i-relinquish ko kay Senator Hontiveros yung chairmanship. Kasi puno na ako eh. Okay. Usapan namin sa caucus kanina. So, imamanifest mamaya. She'll take over as chairperson sa electoral reforms. Pero para sa anti-political dynasty na pag-usapan umano ni Senator Lacson at Senate President Vicente Soto III na kung sakaling lumusot ang panukalang batas, ang plano nila simulan muna sa local government ang implementasyon nito at posibleng umabot hanggang second degree. Ang importante, may mabuo ng batas dahil isa ito sa isinama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa LEDAC priority bills. Kasi medyo contentious yung issue na yan eh. Kasi maraming guilty. Problema, may papasaba. So mas mainam yung may gateway ka lang, mabuksan lang. And then later on, pwede naman mag-amend, di ba? Mga i-amend yung batas, basta may pasa lang. Pero ngayong may nakabinbin ng dalawang impeachment complaints sa Kamara laban sa Pangulo at posibleng magkaroon pa ng laban kay Vice President Sara Duterte, kakayanin pa nga ba ng Senado na talakayin ang mga panukalang batas? Sagot ni Senate President Soto, naghihintay lang sila at naghahanda sa impeachment pero hindi nila pababayaan ang trabaho sa Senado. At this point, pagdating sa issue ng impeachment, we are merely gentlemen and ladies in waiting. Ako personally, yes, just in case. I'm making sure that I can merge together the rules of impeachment, the rules of court, and parliamentary rules. Samantala, iisa lang naman ang absent sa sesyon. Ito pa rin ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. I have not heard any information from Senator Bato. I was wondering nga, paano siya nakapir na doon sa minority opinion. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.